Pag lumakad naman kami, kahit 2 kilo, may nagbibigay. Sunog na ni. Hindi mo kilala yung mga kapitbahay mo yan. Sunog na nga pati buhok ko. Talaga masyado siyang pinabayaan kami. Hindi naman niya sinadya yan. Tiis na lang talaga ako kasi asawa ko siya. Mahal siya ng mga anak namin. Kahulog ko, doon pa rin ako sa may apoy. Nangako lang sa akin na mayroon siyang ibigay nga motor, sir. Hindi na ako nakatayo. Marami po akong kakilala kasi po, iglesia po ako. Ngayon po, yung mga ano ka? iglesia ko po doon. INC. Opo, INC po ako. Yung Yo, what's up? Magandang hapon. Ang oras natin ano na? 5:45 ng hapon at ayan. Bali naandito kami sa sa bukid sa Sitio Suba. Sako pa yung Panikim laking ilog. Sitio Suba, Barangay Mapaniki, no. Bali may inano sa akin na baka daw pwede na i-vlog. Bali isang pamilya po sila, di ko alam kung ilan yung anak. Bali yung si kuya daw ay nag-uuling yata at saka nagkukupras, nag-sideline. At di ko alam kung anong trabaho ng asawa niya. Nandito si si kuya. Ngayong hapon kuya. Gandang hapon po. Gandang hapon din. Okay lang po makausap kayo ng makapagkwentuhan lang. Okay. Si ate po, yung nyo. There. okay lang doon. Pwede po dito sa sa labas. Aribe? Kuya. Ano nga po pala pangalan nyo? Marvin. Asibis. Si ate, anong pangalan nyo po, te? Si Vina Mauas. Bali, matagal na po kayo dito nakatira? Medyo po matagal na. Mga ilang taon na po? Mag 1 year po. 1 year? Mag 1 year na kami dito. Yung mga bata po, yung mga anak nyo, kumusta naman? Hindi nga po sila nakapag-aral ngayon. Bakit po? Wala po, walang pera. Walang pambili pong gamit. Tapos kasi po siya, nasunog po kasi yan. So, ano po, wala na po talagang mapagkuhan kasi siya sa ngayon, hindi po siya totally na nakapaghanap buhay. Kaya kami, tulong-tulong kami mag-ina, maghanap buhay, maghakot ng kahoy. Kaya, yun, umasa naman ako sa kapatid ko. Hanggang ngayon nasira ang cellphone, hindi na ako nakontak ng kapatid ko. Hindi na ako makahingi ng tulong. Kaya sabi ko, mag-uling tayo na para mapaayos yung cellphone, baka sakaling makapag-aral kayo ngayong taon na to, kasi wala talaga tayong asahan. Kasi kung siya balik pa yung baywang niya, hindi naman siya makapaghanap buhay. Gusto niyang umuwi pa Maynila para doon na nga lang kami, kasi doon kahit pa paano nakapaglabada ako doon, may mga suki ako sa paglalabada. Siya hindi siya makapaghanap buhay. Kasi mahina pa yung katawan niya, may balik pa siya sa baywang, hindi talaga siya totally na makapaghanap buhay. Bakit po? Ano pong nangyari? Bakit po nabali yung baywang niya? Kasi po siya, nung siya po yung ng nyug, nasunog po siya. Paano po nasunog siya? Yung pangyari niyon hindi ko alam kasi nasa taas na daw siya ng nyug, may nagsindi sa may baba. Yung bata daw biglang tumakbo doon sa baryo nangyari, hindi dito. Ngayon, nasunog siya, nalaglag siya. Opo. Nabali yung baywang niya, totally na damage to hanggang dito sa puwit niya. Kaya nahirapan siya maglakad kasi hindi pa niya mailiko yung paa niya. Mga ilang araw na po or ano yung nakaraan bago nangyari? Medyo matagal na, nangyari yun June 8. June 8. Ano na, lagpas na 1 buwan. Lagpas na 1 buwan. Hindi pa siya nakaka-recover. Gumaling na yung mga sugat niya. Pero
yung paa niya, halimbawa magtagal siya mag-upo, hindi na niya maigalaw yung kabila niyang paa. Kaya Hindi niyo po sinubukan na ipahilot? pinahilot ko na rin po yung baywang niya, medyo okay naman, kaso mo, yung pinagpahilotan namin, nawala na rin po kami ng budget kasi wala na rin po talaga kami inaasahan. Wala na rin akong kontak sa pamilya ko. Wala na rin po nagbibigay sa amin. Hindi, manghingi na lang po kami dito sa mga kapitbahay namin. Siyempre, nakakahiya naman. May mga anak ako. Mag-uling tayo, anak. Ang papa mo ang magtuturo sa atin kung paano tayo matuto mag-uling. Kasi hindi tayo mabubuhay dito. Opo. Kaya yun, nagsikap kami, mag-uling kami. Kasi hindi na niya kayang maghanap buhay. Kasi gawa nga nung pagkasunog niya. Apektado talaga sa baywang niya. Kaya yun, sabi ko, bahala na ang Diyos. Pinapasa Diyos ko na lang yung buhay namin kasi gusto man nilang mag-aral. Wala, hindi ko sila kayang pag-aralin. Kasi wala silang gamit. Wala, as in, wala talaga lahat. Hindi po talaga naka-enroll yung mga anak nyo? Hindi po. Anong grade sana nung anak nyo? Yun, 2 grade. Dito kabi? Grade 5. Isang grade 4. Isang grade 1. Kaya ano, Halos lahat nag-aaral. nag-aaral naman sila last year. Lagi naman silang nag-aaral. Nahirapan na sila dito simula nung nasa ospital na kami kasi 1 buwan kami tila sa BNC. Yung pagkadisgrasya ni kuya. Sila lang nandito. Kukuhanin nila dyan, mga kapitbahay namin. Kaya sabihin nila, ma, uwi na lang tayo ma kasi ma, ayaw na namin dito ma. Kasi ang hirap dito mag-aral ma, layo tapos wala pa kaming babaunin. Minsan hindi kami nabibigyan ng baon. Ika rito, John. Yun. Kaya sabi ko, anong gusto nyo mangyari anak kung talagang wala tayong pamasahe, hindi tayo makakauwi. Gusto nyo mag-aral, talagang ako ngayon wala na talaga akong pambili. Nanghihingi na lang tayo ng bigas. Nakikita naman nila, pupunta ako dyan. Kahit saan kami, naglalakad kami dalawa. Makapanghingi lang kami ng makain namin. Ayan, sinisorte kami. Nabigyan kami ng bigas, may saging. Ayan, gano'n na lang yung naging buhay. Yung mga nakakita sa kanya na siya nahulog. Ayun, gano'n na lang ang awa sa kanya. Bigyan siya ng kung anong maibigay nila. Yun, tinatanggap ko kasi pagkain din yan eh. Yun, kaya yun sabi ko, bahala na ang Diyos kung ano gustuhin ko mang mag-aral kayo, pero no choice na talaga. Wala na talaga akong pambili sa kanilang gamit. Tapos sa layo pa ng kaya sabi ko, nak, pag nakausap naman natin uli yung tita mo, baka sakaling makakauwi na tayo. Kasi malamang pag ako nagkasakit dyan, siyempre nauulanan ako, nagbabantay kami ng uling. Nababasa kami, naulan na, naiinitan. Hindi pwedeng hindi susuko yung katawan ko kasi hindi ako sanay dyan. Ayun, naghihintay sila na gusto na nga pumasok yun yung babae. Kasi yun, desidido mag-aaral yun, pati ito. Anong grade nung babae? Grade 5 na yun silang dalawa. Pati yung panganay mo na lalaki? Kasi yung malaki na yun, ganyan. Dito ka, Bi, dito ka. Ganyan ang katawan yan. Iyan, pag napagod din yan, nahihimatay. Sino po? Ayun, si Aljun. Yung lalaki? Halika dito. Kaya hindi ko rin siya pwedeng pirasahin na magbuhat ng mga mabibig. Kasi pag napagod. Nagkupra kasi ako ng lubi noon ni Kuya Dudog. Ang sabi sa akin, kuprahin ko yung lubi niya. Noong namang Martes ng tanghali yung sinano ko yung lubi, kinupra ko. Niyog. Nervous ko yun. Pagbalik ko kinabukasan, may 2 puno pang hindi ko naakyat. Yun, inakyat ko ulit. Sus kay alas 9 ng umaga, tinawag ako ng bata nga, Kuya, sinong nag-utos sa'yo nga ipaakyat ng lubi na to? 2 taon na. Hindi naman na-harvest to. Anong laman yan? Sabi ko, hindi ko naman alam gang kasi si Kuya Ludog ang may utos ako pasensya na kayo kasi harvestin ko talaga to kasi wala kaming bigas. Kailangan kabigas ako kinabukasan. Sus kay pangyayari na yun, doon na ako sa taas.
Pag akyat ko sa taas, nandoon na ako kay hindi ko ano yung nyog. Hindi, kung dito ko lang kukunin sa baba, hindi ko makuha kasi nandoon na sa igbaw. Sa Marami taas. kasing tuyo nga palapa ng nyog nakaikot. Hmm. Nandoon na ang mga bunga. Hmm. Sus, di ko akalain, nandoon na ako sa taas. Siya pala bumalik doon, nagsunog. Hmm. Nagpaalam na yun sa akin nga, aalis na rin siya. Kasi malayo naman yung bahay niya daw dyan. Kaya ang init na daw. Doon na ako sa taas. Ano ba't ang init na sa taas? Hmm. Parang may gumanon nga init. Kaya yun palang apoy. Hmm. Nandoon na, pag ano na sa akin. Nagliyab na. Oh, nagliyab na doon sa ilalim. Puno ng nyog. Pagka liyab ng nyog, sa nyog, niliyaban ng puno, umakyat ang mga apoy, hangin paikot. Hmm. Yun lang ding lubi na yun ang Yung niyog. malakas ang hangin. Hmm. Kapit ako doon sa tuktok. Sus, sunog na ni. Ito, sunog. Oh, sunog na. Sini. Nanay, wala na, luto na ni. Hindi ko matiis. Kinabyunan ko yung palapa. Nabitin ako ng paganyan. Tapos, unti-unti kong ginano ng mukha ko kay masunog to. Hmm. Sunog na nga pati buhok ko. Pero ito wala na to. Luto na to. Pati dito. Ang ginawa ko, pahunlos ako pababa. Binitawan ko na ngayon ang palapa ng nyug nga nilambitinan ko. Hmm. Kasi hindi ko na matiis ang init. Ang lakas sa ilalim, malakas pa dito sa taas. Hmm. Ayun. Hulog ako. Pagkahulog ko, doon pa rin ako sa may apoy. Bumagsak. Bumagsak. Sabi ko, nakasabi ako nga, patay na siguro ko ano. Ay mabuti naman, pag kahulog ko doon, napagulong ako ng paganya, tatlong gulong ako. Kanin, ayun, kasama ko. Gaano kataas yung niyog? Ganito, taas to. Mga ilang metro kay ano? Siguro may mga 30. Ah, metro? Walo siguro. Tit lang na siya. Ibutang na po ng mga 30 yun. 30 feet. 30 feet. Tapos, pataas pa yun kasi malalim pa yung lupa noong pinatungan ng nyug. Doon sa tabing kalsada, mataas yun. Hmm. Taas pa eh, malalim yung sa baba. Hmm. Bumagsak ako, sumangkalan yung baywang ko doon sa ganitong bayabas, malaki. Hmm. Doon, bali ang baywang ko. Hindi na ako nakatayo. Mabuti na lang may mga dalawang estudyante nga high school dumaan mga araw na yon. Ayun, nakakita sa akin. Sabi ko, tulungan nyo ako gang. Baka may makahanap kayong mga tao dyan. Sabihin mo, tulungan nila ako. Hmm. Mamamatay na ako nito, ang init. Init nga init, wala akong nasilungan nga. Nung nasunog na ako, ang hapde na. Hmm. So, takbo naman yung batang babae at saka yung lalaki. Kaya babae maglalaki nagkasama, magkapatid siguro yun. Yun, tumakbo. Bilis-bilis silang kumuha ng mga kapitbahay nila doon sa baryo. Hmm. Yun, nilagay nila ako sa sako para lang hindi man nila to mahawakan, pati ito, luto na to. Hmm. Nilagay nila ako sa sako pahiga dahil nilagay doon sa gilid ng kalsada, naghintay ng sakyanan. Ito kasi wala naman doon, umuwi ito dito. Kinuha niya yung cellphone namin dito. Di pagkain ito. Wala to doon. Ito naman ang hinihintay dumating ang mga sakyanan. Hmm. Sa sakyan ko. Pinatong nila ako sa sakyanan. Papunta ng San Pascual. Hmm. Yun, doon na nila ako dinala. Sabi ko, ang hirap na ang buhay dito. Yun naman kasing nagdala sa akin. Pabaya lang din. Hmm.
Sabi ko, sige lang. May Diyos naman tayo. Sabi mo ti kanina, mag-isang taon pa lang kayo dito. Dati saan po kayo dati nakatira? Sa Manila. Manila, Sa Montalban. Montalban, Rizal. Rizal. Paano po kayo napunta dito sa isla? Ito po, may naging kasama siya sa construction. Mm. So ngayon, ang sabi niya sa akin, hindi ko nakausap yung mga pamilya na yan, yung sinamahan niya. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang basta umalis kasi mahirap mangibang lugar na wala kang pera. Mm. Hindi mo kilala yung mga kapitbahay mong yan. Kahit kasama mo pa yan sa trabaho, kahit ilang buwan kayong magkasama yan, hindi mo kilala yan. Dito na lang tayo. Ngayon, ang sabi niya, hindi, mabait yun. Sabi ko naman, hindi nga, ang tao mabilis magkunyari, mabait yan. Sabi niya, mabait daw talaga. Ito na, dinala na siya dito. Dinala na siya. Mm. Tingin ko. Bali kayo, naiwan po doon. Naiwan kami doon. Mm. Ngayon, pinapasundo niya kami pilit doon sa mga anak niya. Kahit yung nagsama sa kanya, pinupuntahan ako ng mag-asawang nagsama dito sa kanya. Sabi sa akin, si Marvin hindi na makipag-usap sa inyo. At hindi na rin naghahanap buhay kasi araw-araw ginagawa, naglalasing. Ang sabi ko naman, tawagan mo, yung pamangkin mo doon, yung kinukontak mo doon, mga pamangkin mo, doon ang pamilya mo, mag-usap muna kami, ang sabi ko. Kausapin mo na, muna sila. Pati si Marvin, kausapin ko na rin. Mm. Sabi ko, kung hindi mo ipakiusap yan sa amin, kaya ko naman buhayin tong mga anak namin. Mm. Hayaan mo na lang kami, wag mo na akong puntahan dito. Kasi, bahala na rin siya sa buhay niya doon kung hindi siya marunong umuwi. Iniisip ko naman siya, may dala siyang pera. Pumunta siya dito, may pera siya. Mm. Sabi ko, kung hindi ko man siya makausap, hayaan mo na kung ano mang ginusto niya doon. Pananagutan mo na, ikaw naman ang nagdala doon. Pananagutan mo na kung ano mang mangyari doon sa tao. Mm. Dahil hindi talaga ako pupunta. Di huminahon siya, ilang buwan. 2 buwan. Di na ako nakipag-usap sa kanila. Sige ang punta sa bahay kasi nabisi na ako. Tumatanggap na ako ng laba, plancha. Lahat ng trabaho doon, pinasukan ko na. Basta ang importante, may kinakain ng mga anak ko. Ngayon, dumating na naman siya. Ang sabi niya, hindi nagbago ang isip niya. Ayaw nang makipag-usap ng asawa mo. Ito ang pera, pinapadala niya. Pamasahin nyo daw to 10,000. Mm. Pinakita niya 10,000. Sabi ko, kuya, maghintay-hintay ka lang kuya. Kahit sabihin mo, oo, nandyan yung pera. Pero sa layunin ko, hindi ko talaga alam yung lugar na yun. Mm. Sabi ko sa kanya, maghintay-hintay ka lang. Kung talagang desidido siya, may cellphone ang pamangkin mo doon, may cellphone ako, kakunta ko sila. Kahit isang chat man lang, hindi kayo makapag-chat sa akin na yan ang ikaw lang naman ang gawa ng kwento na yan sabi ko. Sabi niya, nagtagal na talaga. Aba, ito nang huli. Kung ano mangyari doon, kuya, nasa iyo yan. Anong gusto mo mangyari? Sabi ko, kung anong gusto mo mangyari, sabihin mo lang. Ikaw naman ang nagdala doon. Ba't ayaw mo na lang pananagutan? Mm. Kung ano mangyari doon, ba't hindi mo kayang kontrolin? Mm. Nanahimik na kami dito Hindi ako pupunta sa inyo kasi ayoko ng sakit ng ulo ko. Guguluhin mo. Hindi, ito na nga yung pera. Pumunta na nga kayo doon. Dahil pagdating doon, may wala naman pala siyang sinabi na ganon. Sila lang pala ang may gustong papuntahin talaga kami dito. Kung ano-ano nang ginagawa niyang kwento. May sakit daw si Marvin. Lahat ng siyempre, may mga anak ako. Ma, sabi mo, dadating na si Papa. Hindi pa naman. Ma, sabi mo, puntahan natin si Papa. Umaga hapon ang pagtitiis ko. Umaga hapon ang mga anak ko magtatanong. Ma, sabi mo, dadating na si Papa. Oo, bukas. Pagdating ng bukas, hindi na puntahan na lang natin. Tumigil ka lang dyan kasi aalis ako ha. Talaga mamaya po, oo, pupuntahan natin. Manahimik ka lang dyan. Di narinig ng mga bata may sakit. Nag-iiyakan na sila. Mama, mamamatay na si Papa doon. Kuhanin na lang natin yun. Kang wala naman palang sakit. Ang sabi niya, wala daw problema pagdating dito. Ang nanay niya, pagdating namin dito.
Pagdating nyo doon, may bigas na kayo doon. Kalahating kaban, ibibigay ko yun sa inyo mag-ina. Di, sabi ko, talaga, ayos-ayusin mo lang, Kuya Noy, dahil ako, minsan lang ako magtatampo sa isang tao. Hindi mo na ako makakausap. Noong pumunta yan dito, hindi na kami nagkaintindihan. Kasi nahulog na siya sa nyug. Unang-una, hindi man lang niya ako, hindi ko siya tinawagan pati. Tumawag siya sa akin, nandun ako sa BMC. Sabi niya, oh, kamusta na kayo dyan? Para bang, sabi ko, oh, bakit? Ba't ka napatawag? Sabi ba naman, kamusta na kayo dyan? Balita ko, nasa ospital si Marvin. Sabi ko, oo nga, nandito nga kami sa BMC. Kuya, pero, ba't ka napatawag? Anong kailangan mo? Ang sabi niya, wala akong pananagutan sa inyo. Kasi, sa ibang nyugan siya na nangyari na disgrasya. Kumbaga sa kumpanya, pananagutan ng may-ari ng nyugan. Ang sabi ko naman, ganun po ba? O sige po, okay lang po. Kung wala po kayo may tulong, sige lang po. Okay lang po. Huwag nyo lang po akong tatawagan na maliligalig pa ang utak ko, kuya. Kasi, kuya, ang pagtitiis ko dito, oo nga, kumikilos ako dito sa ospital, pero ang tiyan ko po, tinapay ang laman. Yung tigbe 25 pesos na tinapay, yun yung binabudget ko sa isang araw. Sinabi ko sa kanya, nasa iyo yan, kung may awa ka, ang mga anak ko naiwan doon. Sumunod tumawag na naman, may sakit daw ang mga anak ko, lahat daw ng anak ko. Anong gusto mo pala mangyari? Lilipad ako papuntang Burias. Sabi ko yun, hindi na kami nagkaintindihan. Kasi, pabaya pala siya talaga, masyado siyang pinabayaan kami. Kaya yung kung saan sana kami nagpupunta. Nahulog siya sa inyo. Wala daw siyang pananagutan. Sabi ko, sige, okay lang yan. Wala siyang pananagutan. Pero, alam ng Diyos, alam ng mga tao kung siya may pananagutan, kung wala. Hindi ako porsigidong tao kung ano man yung meron sa utak niya. Kung yun ang iniisip niya. Pinapasa Diyos ko na lang siya. Nanalangin na lang ako araw-araw na sana huwag naman po kami mabaliw dito sa gutom na may maawa pa sa amin. Sa awa naman ng Diyos. Pag lumakad naman kami, kahit 2 kilo, may nagbibigay kay saging, tinatanggap ko. May mais, kung ano mga anak ko, pag pumunta dyan, kahit saan dyan mga kapitbahay, binibigyan sila. Kaya nakakain pa rin kami. Yun lang yung naging namin dito, buhay. Sabi ko, magpagaling ka na lang. At yung mga anak natin naliligalig na. Hindi na sila nakapag-aral. Yun. Yun ang kaya kami nakarating dito, gawa nung tao na yun, na pinaasa siya na bibigyan siya ng alagang baka, alagang kabaw. Pinangakuan siya ng magandang pangako na pati ang nyugan siya, ang maintenance siya. Sinong hindi maniwala sa kanya? Maintenance siya ng nyugan. Yan, tinabas namin yan. Ang laki ng natabas namin dyan, pero hindi na namin tinaniman. Bakit? Yung nanay niya masyado yung pang-uugali. Taniman sana namin, wag daw namin taniman. Pinalinisan nanay po nino? Nanay nung nagdala dito sa amin. Hindi na rin po namin tinaniman kasi bawal po daw taniman. Pinabayaan na namin. Sabi ko, sige, okay lang naman yan. Kaya ganyan, kasukal niyan. Kaya hindi na po ako nag-intindi. Nintindi ko na lang po, makakain kami araw-araw. Bahay naman po kami doon. Kahit yun kubo-kubo, importante doon, buo kami magpamilya. Hindi kami naliligalig sa hanap buhay. Hindi kami nag-aaway. Hindi kami nagtatampuan kasi iba yung nagsasama kayo na ikaw kasi pumunta ka pa dyan sa lugar na yan. Ayan tuloy, nalipasan ng gutom ang mga anak natin. Siyempre, sinong hindi magsisisi na hindi naman niya sinadya yan. Kung tiis na lang talaga ako kasi asawa ko siya, mahal siya ng mga anak namin. Titiisin ko na lang kasi may mga anak kami. Kaya sabi ko, kung mari nga lang iwanan ko sila, baka iniwanan ko na sila. Sa hirap na dinanas ko. Pero hindi pwede, hindi mo ginawa. Hindi pwede kasi lahat sila naglalakad yan. Pag isa sa amin nawala, naglalakad yan sila sa karsada. Anong ginagawa? Sabihin sa'yo, pag tinanong, saan ka pupunta? Nihahanap ko si Papa. Pag si Mama niya, nihahanap ko si Mama eh. Kaya hindi ka naman maawa dyan na maglalakad dyan. Naglalakad sila doon. Nung isang araw nga, pumunta lang kami doon sa dahil akala nila,
iniwanan na namin sila dito kasi dalawa lang kami, kasi doon kami sa Makahoy pumunta, naglakad lang kami, nanghingi kami doon ng mais. Naglakad lang kayo papuntang doon sa kabilang Doon sa barangay? Maynila. Nilakad Layo yun ah. namin yun. Malayo. Oo, kasi doon kami may kakilala. Pinapapunta kami doon. Punta kayo, bibigyan ko kayo ng mais. Punta kami doon. Naglakad kami dalawa. Bali, kayo pong magpamilya, parang kung tawagin, parang estranghero kayo dito. Mm-mm. Wala kayong kakilala talaga, walang pamilya. Ang tanging kakilala mo lang yung nangako sa'yo. Yung nangako lang sa akin na mayroon siyang ibigay nga motor service dito sa mga eskwela, may kabaw, may baka. Hanggang ngayon wala. Mm. Tapos kahit piso wala. Pinaasa ka. Totoo naman yan, pinaasa lang talaga siya. Sabi ko, nandito Mag-antay na na lang. kami nangyari. Ano nangyari sa atin? Pati mga anak mo nalilipasan ng gutom. Sabi ko, ba't ako mahihiyang ipagsasabihan? Totoo naman, ginawa nila yan. Ba't nila kailangan gawin sana yan kung bastos kami? Hindi naman namin sila binastos. Magtatrabaho kami sa kanila. Nag-ano ako ng mais sa kanila. Dumating sila ito. Sasabihin pa sana, yan, taga Maynila. Hindi yan marunong dyan sa bukid. Hindi yan sanay. Laking Maynila po talaga kayo. Hindi naman ako laki Maynila. Bali, anong probinsya nyo? Batangas. Batangas. Ikaw po kuya? Dumaguete po. Dumaguete. Ibig sabihin, Bisaya ka. Yan sabi ko, may tirahan kami sa Montalban. Sabi ko sa kanya, magkapera lang tayo. Pwede naman tayo. Kaya kahit yung mga tracking dyan, may Oo, makausap kayong tayo. Montalban. Rizal. Oo. Sabi, Nandun pa po kaya yung ano nyo, bahay nyo dun, yung Nandun. kubo. andoon po, pati yung isa kong anak ko kasi naiwan ko doon sa Montalban. May panganay pa sila. 15 anyos na po siya. 15 years old. Opo. Napatigil nga po yun sa pag-aaral last year. Kasi po, iniwanan nga namin siya doon. Bali ang plano po ay umuwi talaga ng ano, Ng Montalban. ng Rizal. Opo. Gusto mo yung tinapay? Kasi nga po yun, naghalo na nga po. Wala nang pera, wala nang pagkain. Tapos siya, hindi naman siya makapaghanap buhay din dito. Hindi niya kayang akyatin yung yun sa ngayon. Ano naman po magiging hanap buhay namin sa ngayon pa nga lang. Talagang nangihingi na nga lang kami sa kapitbahay. Si Marugin, Kaya, mo ba? yun, mga kapatid niyan, yun, talagang alam nila na kung meron lang mahingian ng tulong, talagang kapalan ko ng mukha ko. Kahingi lang ako ng tulong, makabalik lang ako ng Maynila. Kasi, Magkano po pamasahe na ngayon sa Maynila? ano po, sabi nila 1.4 daw sa Raymond, Isang tao. isang tao. Diretso na po yan dun sa inyo. Hindi po, sa van, 1.8 daw sa van, diretsuhan na Door yun to sa door. van. Oo. Sabi ko, kailangan natin mga 10,000. Malaki-laki din. Isang pamilya kayo magbiyahe kasakasakali. Kailangan mga 10,000. May mapapasukan na po kayong trabaho doon sakali na makabalik kayo doon. Meron naman po. Kasi po, labandera po ako. Doon po ako sa C5. Marami po akong kakilala. Kasi po, iglesia po ako. Ngayon po, yung mga ano ka? ka-iglesia ko po doon. INC. Opo, INC po ako. Yung mga kaano ko po doon sila sa Maynila yung iba. Nakilala nila ako. Pinakuha nila ako. Kasi nagsasabi ako, oy sis, baka baka may sideline. Baka pwede na ako doon sa mga sideline nyo. Ganun ako. Inaano ko yung sarili ko kasi iniisip ko yung mga anak ko. Ayokong papasok sila na walang baon. Ayoko nang ganun. Pinagsisikapan ko yun na kahit biskwit, mabibili ko sila. Dito namang magiging ko, kahit papel, hindi na nga kayang bilhin. Sabi ko, no choice na talaga tayo nito. Kung hindi manalangin lang talaga tayo nito na may tutulong sa atin para makauwi na tayo kaagad. Kasi baka abutin tayo ng September, hindi na kayo makapag-aral. Hindi na talaga. Kasi huling-huli na. Sabi ko, okay lang tong buwan na to. Kailangan makapasok na kayo. Sabi ko, pag inabot kayo ng September, hindi na talaga kayo kahit anong pakiusap ko, hindi na kayo tatanggapin. Kasi
Kasi pagka itong, halimbawa, abutin pa kami ng mga 15, 20, ganun. Kaya ko pang kausapin yung teacher, ipaliwanag ko na lang. Kasi mahirap naman kung sila hindi makapag-aral, gusto nilang mag-aral. Eh, tinatanong ko naman tong mga anak ko to na kung dito kayo mag-aral. Kung may makausap kami dyan sa baryo, kaya lumalakad kami doon kasi naghanap kami ng makilala namin na yung mga teacher, kaya baka sakaling makatulong sila kahit papilman lang at notebook, gano'n. Kung kusunadan nila mag-aral dito, kung talagang wala, tiisin ko nang maghanap ako ng magdukdok ng bato, magdugit. Kung talagang hindi na talaga kayang makaalis kasi wala kang pera. Walang pamasahe. Oo, titiisin ko na lang yung maghanap ako dyan, yung nakakita ako ng may nag-ano ng nyug. Lulugit na lang ako. Hindi mo sinubukan dito maglabada? Sinubukan ko nung isang linggo, abuso naman. Isang araw, may kinabukasan pa, 250 lang binayad sa akin. Bali 2 araw, 250. Sabi ni Tambak labahin. grabe, tambak talaga yun. Diyan ako sa bukal naglaba. Sabi niya, grabe naman yan, labahin mo. Tinulungan pa ako nitong anak kong babae. Sa taga Banlaw. Doon sa Maynila. 800. 800 isang araw. 800, 700. Depende sa dami kung anong oras ka makauwi. Pero kung labada lang talaga, 800. Doon sa Maynila. Siguro naman maraming nakakadoon. 800 talaga ang bayaran doon. Pagka ginabi ka na, mga 1,000, hindi ka na logi. Ngayon kuya, anong pinagkakaabalahan mo? Ang ano na lang, ang pinagkakaabalahan ko diyan, magputol na lang akong kahoy, magpungko. Tapos turuan ko sila magsalansan sa kahoy. Yung mga bata na nag-uuling. Ikaw na lang yung ginaguide mo na lang sila. Sila na lang magpunit sa hawak sa kahoy, salansan diyan. Tapos pagtabo ng mga damo, turuan ko sila. Yun, sila nagtabo ng damo tapos maglansa ng kahoy. Tapos lupa. Sila na tanan. Ako na ang magturo sa kanila nga ito ang sindihan dito. Kaya maghirap man ako pag upo. Pag ganyan. Hindi mo na din kaya magbuhat. Di pa. Sakit pa talaga dito. Bumukol kasi ito dito sa likuran ko. Na ganyan siya. Sabi ko, grabe no, itong likod na to sakit. Hindi man kasi maibalik-balik sa manghihililot yung buto ko dito kaya na ganyan man. Yung pinaka minabuto sa likod. Pinakadugtungan natin dito sa likod. Yung dugtong ng buto ng paganyan. Gumanong. Tapos Ipakita mo, tumalikod ka. talikod. And, Ano Ayan. yung buto? Ayan o, yan ang ano niyang yan. Hindi na dadala paghilot yan. Ang sabi nung manghihilot, ibalik lang daw. Wala na rin po talaga kaming budget. hindi man nila kayang ibalik. Kasi baka Pinapabalik-balik lang kami dun. delikado daw ako. Pag naibalik talaga Pag naibalik talaga pag dugtong. Kasi lumihis Oo, lumihis. Delikado. Sabi ko tapal-tapalan na lang muna ng dahon. Baka sakaling gumaling. Pero sabi kasi ng doktor, abutin po ng mga 1 taon bago makatrabaho. Kasi ano yan ng buto sa likod. Hindi na pwede magbuhat ng mabigat yan. Kaya sabi ko, paano to, kawawa kayo nito. Kawawa yung mga anak natin ito. Sa hindi ko kayang tiisin nga, manghingi ng kanin. Wala silang kakainin. Ay, naglalakad-lakad ako dyan habang nagpa-usok sa kahoy. Uling. Sabi ko, lakad na tayo doon, mayroon tayong kakilala doon, puntahan natin. Ayun, punta kami kanina doon, namigay ng saging, may bigas nga, mga 2 kilo. Sabi ko, tama-tama to, inig ka hango sa uling nating mga 5 sako, makabili tayo ng bigas kinabukasan. Hindi man nila kaya yung maramihan kasi mga bata nanay pa. Niya, mga bata pa, maglaba pa to dyan sa maghanap pa to ng malabadahan niya. Kulang pa rin ang pag ninabandahan niya. 200 lang isang labahan niya. Karon wala kang budget.
kinita niya. Kung hindi, sabi ko, tulungan muna natin si mama mo magsalansan tayo ng kahoy dito. Bali itong bahay, kanina itong bahay? Itong bahay na to, binayaran din namin to. Inupahan nyo o binili? Binayaran niya to ng 1,000. 1,000. Opo. Bali sa inyo na itong bahay na to? Oo, sa Yung bahay lang para may matirahan lang kayo? Opo. Yung bahay lang, yung lupa, hindi sa may-ari. Kasi wala din naman siyang sabi niya may bahay na daw. Pagdating namin, wala naman pala kami. Bali may masasaing ngayon te? Meron naman, nakadala naman kami ng 2 kilo. Galing dyan sa labasan? Opo. Binili nyo? Hindi po, binigay lang po yun. Binigay lang sa inyo? Binigay lang doon. May tindahan doon, may pahog. Grabe. Wala, no choice naman talaga kasi kawawa lang sila. Sabi, ma, nagugutom na ako. Hindi ko pwedeng sa tanghali, pwede ng saging. Lugaw-lugaw lang. Kahit walang ulam, basta may kanin. Oo. Sabi ko, sige lang anak, importante may asin. Mahirap naman talaga anak kung wala na talaga akong maidulot sa inyo. Puro saging na lang. Nangyari dito sa amin nung bago pa kami dito. Iyon, yung saging, tumigas sa tiyan niya. Sakit na sakit ang tiyan niya. Aba, sabi niya, nanibago sa saging. Ngayon, mama, sakit. Nagsisigaw, mama, sakit. Dalhin mo na ako sa ospital, mama. Ito naman, natataranta. Yung gas, nilagay niya pala sa tiyan. Tinapalan niya ng mga dahon-dahon. Nalutuan siya ng anak ko. Hala, lumubo, nagpaltos na dito, nagtutubig na. Ayun, sabi ko, ayoko na talagang maulit yung pangyari kasi hindi sila kayang yung saging, kinakabagan sila. Dahil yung 2 maliit, kinakabagan sila. Kaya sabi ko, sige lang anak, magsikap na talaga ako. Ano na lang, magdasal na lang, pray na lang. Opo, gano'n na lang po talaga. Tapos tiwala sa sarili. Talaga, sabi ko nga, kung hindi ko tibayan, baka naglakad na ako dyan sa dalan na wala na akong alam sa buhay ko, kung hindi lumakad na nga lang eh. Pero, panalangin ko lang talaga, Diyos ko po, Ama, makapiral sa langit. Ama, ikaw na po ang gumabay sa pamumuhay namin, Ama. Alam ko po, nakawalan talaga kami. Diyos ko po, Ama, tibayan mo naman ang aking kalooban dahil baka ano pong mangyari sa akin pagising nila. Ma, gusto ko ng kanin kasi nasasanay sila kanin. Siyempre, ang iyahin ko dyan, saging. Saging. Ma, ayoko na niyan saging kasi nasakit ang tiyan ko. Sige lang anak, mamaya maglulugaw ako anak. Kakain sila ng lugaw. Sila lang kakain. Kami, okay lang kami. Saging. Sila, hindi sanay. Ate, pagpasensyahan nyo na po. Papasalamat lang ako sa iyo na yun. Kasi tanggapin ko to kasi talagang wala talaga kami ngayon. Awang-awa ako sa mga anak ko talaga. Pero panalangin ko lang sana kahingi nga ako ng tulong talaga kasi baka mapano na kami dito kung talaga kami hindi na magsisikap mag-uling, maghanap ako ng paglalabanan kasi yun lang yung alam kong trabaho, maglaba, maglinis ng bahay, yun yung alam ko. Dasal ka na lang ti, tiwala lang. Oo, gano'n na nga lang, panalangin, Diyos ko po, kasi kung hindi mo samahan ang panalangin baka ano na hong nangyari sa amin. Isip na bigyan kami ng tulong pamasahe namin o kaya kahit kung may sasakyan man sila pwede naman nila kaming lapitan. Magpapasalamat lang ako kung makauwi kami sa amin. Hindi naman siguro habang buhay kami na ganito kasi may pagsisikap din naman kami 2 mag-asawa. Magpapasalamat lang ako kung may tutulong po sa amin, makabalik kami sa lugar namin. Magpapasalamat lang ako kasi nangyari na po to sa buhay namin dito. Hindi ko naman sadya na ganito na mangyari. Naawa lang ako sa mga anak ko. Ayoko pong malipasan ng luto mga anak ko ng todo. Don't forget to subscribe and click the notification bell all para di po kayo mahuli sa aming mga vlog. Vince TV Official.